I could say that there were literally tears of joy kagabi nung nangyari yon kasi magkakasama kami since 2016 eh. 2016 at the height of the war on drugs, talagang lumaban yung mga kliyente namin. Imagine at the height of the power of Duterte, of the police back then, nagsampa kami ng mga kaso sa RTC, sa Ombudsman, sa Supreme Court, lahat yung ginawa namin at the height of the power of the former president. Tapos ngayon, nung nanalo si President Marcos nung nakarang eleksyon, pag-usap-usapan nila namin, okay, mukhang kailangan pa natin maging pasensyoso, no? Kasi mukhang politically, parang hindi naman yata pabol sa, sa pag-hold into account nung nangharang administrasyon, at this administration. So, laking gulat that it happened during this administration. Like, at this point in time. No? Kaya, magkahalong, may saya, but makita rin natin na mas dignified sila ngayon. Mas lumakas yung loob nila na nasa tama sila at talagang gusto nila magtuloy-tuloy yung proseso sa ICC kasi hindi nila nakuha yung inaasam nilang hustisya dito sa ating bansa. Yeah. Alam ko may mga tanong nga Attorney Aquino, mga kasama ko doon sa what's next, lalo nandun na si dating Pangulo. Okay. Oo nga, Attorney, doon ko na isusunod. Kasi syempre, ano bang inaasahan natin? Papunta na si Presidente, former President Duterte doon sa The Hague. Anong magiging proseso? So, magiging proseso doon is parang sa korte din natin, na ito-turn over siya ngayon sa authorities ng International Criminal Court. And he'll be detained in The Hague, the city of The Hague, and all of his trials will be at The Hague. So ngayon, after nitong arrest niya, ang susunod na proceedings natin, magkakaroon tayo ng confirmation of charges or yung parang pre-trial stage nila kung saan iaalamin ng court kung tama ba itong i-charge natin sa kanya, naiintindihan ba niya kung ano yung mga allegations against him. And then after that, magtutuloy-tuloy na yan hanggang trial, hanggang appeal actually. So, yun ang what's next for Duterte. Now, hindi pa tapos din ang usapan because hindi malayo ang posibilidad na magkaroon din ng warrants of arrest against other people involved in the war on drugs. Kasi malinaw doon sa warrant of arrest na na-leak. No? Well, ngayon may official copy na may na-leak na ang tawag kay Duterte ay isang indirect co-perpetrator. Pag sabi mo may co-perpetrator, may kasama kang ibang perpetrator, which means sa mata ng ICC, sa mata ng prosecutor, hindi lang siya ang kanilang tinitingnan. Meron din siya mga kasamahan na tinitingnan nila. And siguro now we can make our guesses kung sino yung mga personalidad na yun.